ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ito Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Tayo po ngayon ay dadako sa ating mga pagbati bago po tayo mag-umpisa. Nabati po natin ang ating mga kapatiran dito sa Kaibigan, Bagbagin, sa pangunan ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay na Sister Deborah at din nabati rin natin ating mga kapatiran dyan sa Bulacan sa pangunan ni Brother Edwin Durumal at kay na Brother B-Boy Alones at kay na Sister Betty Alones dyan at kay na Sister Betty. Nabati rin natin sila ng isang magandang gabi. Kay na Brother Raymond Resurrection, kay na Sister Jenny Puertes, kay na Brother Jose Mercado. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, ang family Durumal, ang family Juan, family Bayon, binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Binabati rin natin ating mga kapatiran dyan sa Cavite, kaya Brother Joel Haspi at sa kanyang pamilya dyan. Sa lahat po na patuloy na sumusubaybay dyan sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ang family Ayang dyan sa Valenzuela at kay na Brother Enreli Sugmayan at ganun din. Binabati ko rin aking mga kapatid dyan sa Bulacan, kay na Sister Arling Ibarra, kay na Brother Art, at sa aking mga pamangkin at din sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin Sister Ariela Ibarra na patuloy sumusubaybay dyan sa Dubai at kay na Brother Norbin Saren at sa kanyang may bahay dyan sa Valenzuela. Ibati rin natin si Sister Imelda dyan sa bayan sa magandang gabi. Palahin po tayong lahat ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At dyan kay na Pastor Reynald dyan sa Nueva Ecija, binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Kay na Brother Morgan dyan sa Nueva Ecija, palahin po kayo ng ating Panginoon Diyos. At sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ay bari lang po tayo mag-comment at sasagutin po natin mamaya ang mga katanungan tungkol po sa ating topic sa gabing ito, mga kaibigan. Amen. Napag-usapan po natin nakaraan, mga kaibigan at mga kapatid, kung kami po ba ay naniniwala na mayroong dalawang Diyos dahil makalat po ata na kami po ay pinagbibintangan na nagtuturo na dalawa po ang Diyos at maging po sa ibang bansa ay nakaabot na rin sa aming kilalang pastor na kami raw ay nagtuturo na mayroong dalawang Diyos at alam din dyan sa Bagong Silang, no, na aming paniniwala ay mayroong kaming dalawang Diyos, mga kaibigan, at yan po ay maling paratang po, mga kaibigan at mga kapatid, dahil hindi po kami nagturo na mayroong pong dalawang Diyos. Ang katayuan po natin ay naniniwala po kami na mayroon pong iisang Diyos na aming ipinapangaral sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. At kailanman po ay hindi rin kami nagturo na si Kristo ay tao lang, kundi sila lang po ang nagdagdag ng salitang tao lang, mga kaibigan at mga kapatid. Ang aming po pinapangaral ay ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Siya po ay ang Kristo, siya ang anak ng Diyos at nang pasimula siya po ay Berbo at sa 1:14 ng Juan ay nagkatawang tao ang Berbo. Yan po ang isa sa aming mga paniniwala at batay din po yan sa banal na kasulatan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At ngayon po ay pag-aralan po natin, mga kaibigan, ang tungkol po sa ating isang Diyos na tunay. Paano po ba namin pinakikilala yung isang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Lagi po natin tandaan na hindi po kami nagtuturo na dalawa ang Diyos, mga kaibigan, kundi nagpapahayag po kami na meron lamang pong isang Diyos, mga kaibigan. Ngayon po ay ano po ba ang iisang Diyos, mga kaibigan? Saan po ba nagmula ang iisang Diyos na ito na aming ipinakikilala po sa inyo? Ang payag po ng aklat ng Awit, Kapitulo 90, verse 1 and 2, sabi rito,
Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan. Kung titingnan po natin sa English, even from everlasting to everlasting, thou art God. So, maliwanag po mga kaibigan, sabi po ni David, bago na ilabas ang mga bundok, no? Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So, pag sinabi po mga kaibigan na wala pong pasimula, ay nag-umpisa na lang po ang pasimula nung ilikha po ng Diyos ang langit at lupa. Pero nang wala pa pong ilikha ang Diyos, mga kaibigan, ng langit at lupa, ito pong ating Diyos na ito ay mula po ito sa walang hanggan, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. So ang ating Diyos, mga kaibigan, ito po ay infinite God, na ang kahulugan po ng infinite, ito po ay walang hangganan, ito po ay walang sukat. Kung aardi po natin, maaarok ang ating Diyos kung ano po ang kanyang pinagmulan. Ngunit batay sa banal na kasulatan na ang ating Diyos ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yan po ang pinakikilala na Diyos ayon po sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang Diyos na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ay naniniwala po kami na ang Diyos na ito ay hindi po ito namamatay. Ito po ay walang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. At ang Diyos na ito, siya ang pinagmumulan ng buhay. Kung siya po ang pinagmumulan ng buhay, mga kaibigan, ay hindi po siya maaring mamatay, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At yan din po ang pahayag ng Biblia na ang Diyos po ay hindi namamatay. Yan po ay pahayag ng ating Apostol Pablo. Pakinggan po natin sa unang Timoteo 1 at ang versikulo ay 17. Ito po ang pahayag ng Biblia. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia na ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita. Sabi po sa English, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ito po ay immortal, invisible, hindi po ito nakikita, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang isa sa aming paniniwala tungkol po sa iisang Diyos. Siya po ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Siya po ay walang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. Walang kamatayan po yung aming paniniwala sa iisang Diyos na ito. Bakit po ba ang Diyos ay wala po siyang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan po natin sa aklat ng 1:4 at ang versikulo po ay 24. Tingnan po natin, mga kaibigan. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nasa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Isa po sa kalagayan ng Diyos, mga kaibigan, siya po ay Espiritu. Yung pagiging Espiritu po ng Diyos, mga kaibigan, siya po ay immortal. Wala pong kamatayan ang ating nag-iisang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At ang kanyang kalagayan, mga kaibigan, siya po ay Espiritu. At ang Diyos na ito na Espiritu ay hindi po siya nagbabago. Hindi po pabago-bago ang anyo ng Diyos, mga kaibigan. Mananatili po siyang Espiritu
Ayon po sa pahayag ni Santiago 1 at ang bersikulo po ay 17. Tignan po natin. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So makikita po natin mga kaibigan, kahit po sa wikang Griego, no? Yung salitang walang pagbabago, ito po sa Griego ay paralogy, na ang kahulugan po ng paralogy mga kaibigan, kung sa ating pong isasalin sa Tagalog ay hindi po pabago-bago yung kanyang anyo o yung kanyang kalagayan. Yan po yung nag-iisang Diyos na aming sinasampalatayanan mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, dahil yan po ang aming sinasampalatayanan mga kaibigan, so sino po ba yung nag-iisang Diyos na ito? Naniniwala po ang iba na ang iisang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan po ang paniniwala ng iba mga kaibigan, na yung iisang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngunit tingnan po natin mga kaibigan, yung iisang Diyos ba na ito ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Yung Ama ba ay Diyos? Yung Anak ba ay Diyos? And also maging ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Kasi kung tatanggapin po natin na yung Ama ay Diyos at yung Anak ay Diyos at ng Espiritu Santo ay gayon din ay Diyos, lalabas po mga kaibigan na magiging tatlo po ang paniniwala natin na Diyos. Pero ano ang pahayag ng ating Apostol Pablo tungkol sa iisang Diyos na ito at kung sino ito? Pakinggan po natin. Sa unang Korinto 8 at ang bersikulo po ay 6. Ito po ay lagi po nating binabasa mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoong si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ang pahayag po ng Apostol Pablo ay, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Maliwanag po yan mga kaibigan. But to us, there is but one God, the Father. So, maliwanag na yung nag-iisang Diyos, mga kaibigan, na pinakikilala ng ating Apostol Pablo, ay walang iba kundi ang Ama. Sino naman yung isang Panginoon na pinakikilala ni Apostol Pablo? Tuloy po natin. At isa lamang Panginoong si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Yung iisang Diyos lamang ay tumutukoy po ito sa Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Kung tumutukoy yung isang Diyos lamang sa Ama, paano naman yung Anak at paano yung Espiritu Santo? Ano naman ang kalagayan ng Anak, mga kaibigan at mga kapatid? Kung hindi pala siya Diyos, ano ang pakilala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili? Tingnan po natin mga kaibigan kung ano ang pahayag ng Panginoong Jesucristo, kung ano po siya mga kaibigan. Sa 17:3 ng 1, ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa kanyang sarili? Ito po ang sabi ng Biblia. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Ang pagpapakilala pala ng Panginoong Jesucristo, siya yung buhay niya walang hanggan, at siya ay sinugo, mga kaibigan. Siya po ay sinugo ng ating Diyos Ama, mga kaibigan. Kung titignan po natin dito po sa 17:8 ng 1, dito pa rin, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuwat ako sa iyo.
at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. So yung mga apostol, mga kaibigan, yung mga alagad na tumanggap ng salita ng Ama, at yung salita ng Ama ay ibinigay sa anak, at ginawa ng anak, ibinigay naman niya yung salitang galing sa Ama doon sa mga alagad. Muakit po natin sa 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y sa iyo, sila'y ibinigay mo sa akin, sinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakikilala nilang na ang lahat ng mga bagay na nasa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Titignan po natin mga kaibigan na sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang itinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Maliwanag mga kaibigan nga ang Panginoong Kristo ay siya po ay isinugo ng Ama upang siya po ay magpakilala sa iisang tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sinugo siya ng Diyos Ama upang siya ay maging tagapagligtas ng sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, dahil sinugo yung anak ng kanyang ama, mga kaibigan, anong ginawa ng anak sa ama na sa nagsugo sa kanya? Tingnan po natin sa aklat ng 1:1 at ang bersikulo ay 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So siya ang nagpakilala doon sa iisang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang payag ng Panginoong Kristo ay maliwanag. Ang payag niya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Si Jesucristo po ay isinugo ng Ama upang ang Panginoong Jesucristo ay ipakilala niya ang nag-iisang Diyos na tunay, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Debate natin si Brother Luis diyan na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, at gayon din kay Sister Rhoda Bayon Durmal. Binabati natin siya ng isang magandang gabi. Kaya maliwanag, mga kaibigan at mga kapatid, na ang iisang Diyos ay tumutukoy lamang po sa ating Diyos Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, so ano po ba ang paniniwala namin tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Naniniwala ba kami na ang Panginoong Kristo ay siya rin ay isang Diyos? Mga kaibigan, kung sinugo ang Panginoong Kristo ng isang tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama, magsusugo rin ba ang Diyos ng isa pang Diyos, mga kaibigan? Lalabas, mga kaibigan, na magiging dalawa po ang paniniwala namin na Diyos kung naniniwala kami na si Kristo ay sinugo ng Ama bilang Diyos, mga kaibigan. Ngayon, kung ang Panginoong Kristo, mga kaibigan, granting nang naparito ang anak ng Diyos, siya po ay Diyos, granting, mga kaibigan, without accepting, lalabas kung maniniwala po kami siya ay Diyos, magiging dalawa po ang paniniwala namin sa Diyos, mga kaibigan. Isang Ama na nagsugo at isang anak na Diyos din na isinugo ng Ama. Pero mga kaibigan, hindi po ganun kagulo ang banal na kasulatan. Hindi po yan ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid. Iisa lang po talaga ang tunay na Diyos na ipinakilala ng Panginoong Kristo. Ngayon po, kung ang Panginoong Kristo, siya ang nag-iisang Diyos, mga kaibigan, bakit ang pahayag ng Panginoong Kristo? Tingnan po natin, mga kaibigan, sa aklat ng 1:20 at ang bersikulo po ay 17. Pakinggan po natin ano ang pahayag ng Panginoong Kristo nang nakita siya ni Maria Magdalena. Tingnan niyo po. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong ipuin,
sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos, mga kaibigan. Kung ang Panginoong Kristo, mga kaibigan, siya rin yung Ama, siya rin ang Diyos, bakit siya aakyat sa Ama, at bakit din po siya aakyat sa Diyos? Siya na pala, ang kalagayan niya pala bilang Ama at bilang Diyos. So, makikita po natin, mga kaibigan, na ang Panginoong Kristo ay meron din po siyang inikilalang Diyos at Ama, mga kaibigan. Yun din po ang pahayag ng ating Apostol Juan. Tingnan po natin sa ikalawang Juan kung ano ang pahayag ni Juan tungkol sa Panginoong Kristo. Ano ang kanyang pahayag ay ganito. Dito po sa ikalawang Juan, kapitulo 1 at ang versikulo po ay 3. Sa versikulo 3, tignan po natin. Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. So maliwanag, mga kaibigan, na ang Panginoong Kristo ay anak ng Ama. Kung titignan po natin sa English, mga kaibigan, ay ganito: Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, and truth and love. Maliwanag po, mga kaibigan, ang Panginoong Kristo, sabi rito, the Son of the Father and truth and love. Maliwanag po, mga kaibigan, na ang Panginoong Kristo ay anak ng Ama. Hindi sinabi na ang Panginoong Kristo ay siya rin ang Ama. Wala mong pahayag ang banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kung ang Panginoong Kristo po ay siya po ay anak ng Ama, ano po ba ang paniniwala namin tungkol sa Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid? Kasi ito rin po ang paniniwala ng mga apostol, bilang apostolik, dapat kung ano po yung paniniwala nila sa Panginoong Kristo, maging gayon din ang ating paniniwala sa ating Panginoong Kristo. Ayon po kay Pedro, sino po ba ang Panginoong Hesus? Kasi tinanong siya ng Panginoong Hesus kung sino siya. Tanungin po natin, mga kaibigan, ang si Apostol Pedro, ano ba ang pagkakilala niya doon sa ating Panginoong Hesus nang siya po ay tinanong ng ating Panginoong Hesus? Tingnan po natin sa aklat ng Mateo 16. Ito po ang sabi sa versikulo 15, ang pahayag ng banal na kasulatan. Sa 14, at kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba'y si Jeremias, o isa sa mga propeta. Maliwanag po nang tinanong po ng ating Panginoong Kristo yung mga apostol kung sino siya. Sabi po ng mga apostol, ang iba sabi po kayo po si Elias, o yung iba naman po kayo po ay si Elias, si Jeremias, o kaya si Juan Bautista, o isa sa mga propeta. Nagtanong sila ng Panginoong Kristo, sino ako? Dito po sa 15, kanyang sinabi sa kanila, sabi ng Panginoong Jesus, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? So, tinatanong nga yung mga kaibigan, dahil ang paniniwala po ng iba, sa panahon pa lang ng Panginoong Kristo ay meron na silang iba't ibang paniniwala kung sino ang Panginoong Jesus. May nagsasabi na siya si Elias, may nagsasabi na siya si Jeremias, may nagsasabi naman na baka isa sa mga propeta o si Juan Bautista. Ngunit sabi ng Panginoong Kristo, sino ako sa inyo? Ano ang pahayag ng ating Apostol Pablo kung sino ang Panginoong Jesus? Tingnan po natin. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos.
Ano ang sabi ng Panginoong Kristo, mga kaibigan, nang pagkatapos sabihin ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos? Basahin po natin sa 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung nagpahayag pala kay Simon Barjonas o yung nagpahayag kay Pedro, mga kaibigan, yung kanyang ama na nasa langit, na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang paniniwala po, mga kaibigan, ni Pedro tungkol sa ating Panginoong Hesus, ayon din sa pahayag ng kanyang ama na nasa langit, siya ang Kristo at Panginoon. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ngayon po, mga kaibigan, kung sasabihin po natin na si Jesus ay hindi siya anak ng Diyos, kundi siya ay Diyos, mga kaibigan, magkakamali po ang pahayag ng Ama sa Kanya. Hindi po pwede magkamali yung pahayag ng Ama. Dahil yung pahayag ng Ama kay Pedro na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Maliwanag po ang pahayag ng Banal na Kasulatan na ayon sa pahayag ng Ama kay Pedro na itong si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, mga kaibigan. Ngayon po, pahayag po ni Pedro, mga kaibigan, sinabi niya sa Panginoong Hesus na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ayon sa pahayag ng Ama sa Kanya. Ano naman ang pahayag ni Marcos tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid? Tingnan po natin sa Marcos 1 at ang versikulo po ay 1. Sabi rito ay ganito. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sa Tagalog po, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Maliwanag po ang pahayag ni Pedro, gayon din ang pahayag ni Marcos na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Hindi po sila nagdebate, no? Hindi po sila nagkagulo kung ano ang paniniwala nila tungkol sa ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos, mga kaibigan. Ngayon po, mga kaibigan, dahil pinahayag ni Pedro na si Jesus ay anak ng Diyos, at gayon din si Marcos, si Jesus ay anak ng Diyos, ayun ano naman ang pahayag ni Juan Bautista nang pagkatapos niyang bautismuhan ang ating Panginoong Hesus tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang pahayag? Tignan po natin sa aklat ng Juan 1:33 hanggang 34, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang sabi ni Juan Bautista. Sabi rito, sa 32, at nagpapatotoo si Juan na nagsabi, nakita ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buwat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Ang payag po, mga kaibigan, ng Banal na Kasulatan, sabi po kay Juan, yung nagsugo sa kanya, yung nagsugo kay Juan, ang sino mang makita mong babaan ng Espiritu Santo at lumanahan sa kanya, siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Ano po ang sabi ni Juan doon sa ating Panginoong Hesus? Nang yung Espiritu Santo ay manahan doon sa kanya. Tuloy po natin sa 34. Sabi rito sa 34, at aking nakita. Ano yung nakita ni Juan? Nakita ni Juan yung Espiritu Santo na lumapag kay Jesus at nanahan sa kanya. Ano ang kanyang sabi? At pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Nang lumapag po ang Espiritu Santo at nanahan po sa ating Panginoong Hesus, pinatotohanan po ni Juan na ang ating Panginoong Hesus, siya po ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. 3 tao na po ang nagpapahayag sa Banal na Kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Dagdagan pa po natin, mga kaibigan, dito po sa ano rin ang pagpapaliwanag
ni Felipe tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Ang Panginoong Jesucristo ba, siya ba yung Ama? Siya ba yung tunay na Diyos, mga kaibigan? O ang pahayag ni Felipe, mga kaibigan, yung kanyang pinapatanggap sa bating? Sino po ba ito? Ano ang pagpapakilala niya sa ating Panginoong Jesucristo? Tingnan po natin sa Gawa ang pahayag ni Felipe sa 7, sa 8 at ang bersikulo po ay 37. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Hesus? Ang sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyari. At sumagot siya at sinabi, sumagot po yung bating kay Felipe. Nang sinabi ni Felipe, kung ikay buong nananampalataya, ito'y mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sabi po ng bating, sumasampalataya ko na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismoan siya. Na yung bating pala, yung bating po ay sumampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ipinag-utos po ni Felipe na itigil ang karo. Kapwa sila bumaba sa karo, kapwa sila lumusong sa tubig, at binautismoan niya po ang bating, mga kaibigan. At dahil, kaya po binautismoan niya ang bating, dahil naniwala ang bating na si Jesucristo ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kung ang pagpapakilala po ng banal na kasulatan kay Felipe na si Jesucristo po ay anak ng Diyos, ano naman ang pagpapakilala ni Apostol Pablo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi mga kaibigan, si Apostol Pablo ay kanya pong napakita sa kanya ang Panginoong Hesus doon sa Damasco. Alam po natin ang kwento niya, mga kaibigan. At nabulag po si Pablo ng 3 araw at 3 gabi, mga kaibigan. Yung nakita niyang Panginoong Hesus doon sa Damasco. Ano po ang pagpapangaral ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoong Jesucristo na kanyang nakita doon sa Damasco? Pakinggan niyo po sa aklat ng Gawa 9 at ang bersikulo po ay 17 hanggang 20. Tingnan po natin. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya at sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa matuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin. Yung Panginoong Hesus, mga kaibigan, na napakita po kay Pablo doon sa Damasco sa daan, siya po ang nagsugo kay Ananias upang tanggapin ni Pablo yung kanyang paningin at siya'y mapuspos ng Espiritu Santo. Tuloy po natin. At pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata na ang parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y natindig at siya'y binautismuhan. Si Pablo po, mga kaibigan, nang siya po'y nakakita, siya po'y tumindig, siya po ay binautismuhan ni Ananias. Ano po ang nangyari? At siya'y kumain at lumakas at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangasa Damasco. Hindi niya po natuloy yung kanyang masamang plano doon sa mga alagad sa Damasco. Kundi pagkatapos niya pong bautismuhan siya ni Ananias, nakisama po siya ng ilang araw doon sa mga alagad sa Damasco. Ngayon po, ano pong nangyari, mga kaibigan? Ano ang pagpapakilala ni Pablo doon sa Panginoong Hesus na napakita sa kanya sa Damasco ayon kay Ananias? Tuloy po natin sa 20. At pagdakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Mga kaibigan, maliwanag po na yung Panginoong Hesus na nakausap ni Pablo doon sa Damasco, ang kanya pong pinangaral sa mga sinagoga na si Jesus, siya po ay anak
ng Diyos. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. Sabi diyan mga kaibigan, si Jesus ay anak ng Diyos. And straightway, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Maliwanag mga kaibigan na pinangaral po ni Pablo sa mga daan at sa mga sinagoga na si Jesus ay anak ng Diyos. Ngayon po, dahil ang paniniwala ni Pablo na si Jesus ay anak ng Diyos, ano naman ang pangangaral ni Pablo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo sa mga iglesia, kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan? Nagbago ba ang kanyang pangangaral sa mga iglesia na kung sino ang Panginoong Jesucristo? Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid sa 2 Korinto 1 at ang bersikulo po ay 19. Tingnan po natin kung nagbago yung pagpapakilala ni Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin sa 1:19 ng 2 Korinto. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Ang ipinapangaral pala ni Pablo, ni Silvano, ni Timoteo, ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Saan nila sinabi ito mga kaibigan? Sa mga taga-Korinto, mga kaibigan at mga kapatid. Ang mga taga-Korinto ba, mga kaibigan, ay kaanib sa iglesia, mga kaibigan, na pinapahayag ng Panginoon ni Pablo na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Pakinggan niyo po sa 2 Korinto 1:1. Sabi rito, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos, na sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng banal na nasa buong Akaya. Ang pangangaral pala mga kaibigan ni Apostol Pablo, ni Timoteo, ni Silvano, doon sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, si Jesucristo ay anak ng Diyos. Tuloy po natin sa 2 Korinto 1 at ang bersikulo po ay 3. Tuloy po natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pupurihin pala mga kaibigan, yung Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. May Ama at Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, at ayon din sa kanyang pahayag, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos, mga kaibigan. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Baka meron tanong, no? Wala. Cellphone natin still, parang natin sa Sir Michelle. Tingnan po natin kung meron po mga katanungan kasi parang may tanong si Father Luis, kaso hindi ko mabasa, sobrang layo ng screen. Kaya, maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid na amin po tinitindig na meron lamang po iisang Diyos, ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama, na Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, na natin, Sir Michelle. Ako, tulog na. So, maliwanag po mga kaibigan. Kung meron po tayong mga tanong, mag-comment po tayo habang tayo po ay naka-live. Dahil maraming pong nagtatanong diyan sa page ng Apostolic Back to the Bible kung ano po ba ang aming paniniwala tungkol sa iisang Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nag-iisang Diyos, mga kaibigan. Siya po ay anak ng Diyos, at ang ating Diyos Ama, yun po ang pinakikilala niya, nag-iisang Diyos, mga kaibigan. Maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. So, tingnan natin kung mayroong mga katanungan.
So, salamat sa ating Panginoon at ang maganda mga kaibigan, i-share po natin at i-like, i-follow po natin ang programang Apostolic Back to the Bible upang lumawig pa po ang ating gawain dito po sa programang Apostolic Back to the Bible. Tingnan natin kung mayroong mga katanungan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So, tingnan natin. Sabi ni Brother Luis, maraming tao ang hindi nila naiintindihan. May mga tao po na sinusubukan po tayo parang leon na naghahanap ng butas sa atin upang may ipasok lang na mali tayo at ipamalita sa iba. Nako, nakakaawa ang ganitong mga tao na maiintindihan ng ating mga kapatid na huwag nating hintayin na isa tayo sa mga taong ganito. Ang sabi ng Biblia sa 2 Korinto 4:4 na maliwanag. Okay. Thank you, Lord, sa tulong ng Panginoon na unawaan natin ang kanyang salita. So, sa lahat po ng ating mga kapatid ay may mga katanungan, ay malaya po tayo magtanong po mga kaibigan at mga kapatid. Diyan po sa Apostolic Back to the Bible message ay marami pong mga katanungan mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, isa sa mga tanong mga kaibigan ng ating mga kaibigan diyan sa Apostolic Back to the Bible, yung mga nag-message sa atin, naniniwala po sila na ang Diyos ay mayroong tatlong persona, mga kaibigan at mga kapatid. So, lumalabas na may isang Diyos, pero ang Diyos na ito ay binubuo ng tatlong persona. Yung tatlong persona, iyan po yung Ama, iyan yung Anak, at also, yan ang Espiritu Santo. Kaya pagka sila po ay tinatanong po natin mga kaibigan, yung Ama, Anak at Espiritu Santo ba, yan ba ay persona o yan ba ay Diyos ayon sa inyong paniniwala? Kasi po mga kaibigan, naniniwala po sila na yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay persona. At naniniwala rin sila na yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay Diyos. Ano po ba ang tama? Ang Ama, Anak, Espiritu Santo ba ay mga persona? O yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay mga Diyos? Kailangan po mga kaibigan, solusyonan nila yung kanilang pagkakilala sa iisang Diyos dahil naniniwala sila na ang iisang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo at yung tatlong iyon ay persona. At naniniwala rin sila na yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay Diyos. Ano po ba ang tama? Yung Ama, Anak, Espiritu Santo po ba ay Diyos? O yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay mga persona? Kailangan po mga kaibigan, sagutin po nila yan. Kapagkat yan po mga kaibigan ay napakalaga na ating makilala po ang tunay na Diyos mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang pinakilala na po namin sa inyo, ang Panginoong Kristo, siya po ay anak ng Diyos, mga kaibigan. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Ngayon po, mga kaibigan at mga kapatid, ang pahayag nila sa aklat po ng Tito 2:13. Dito raw po ay pinapatunayan sa Tito 2:13 na si Jesucristo ay tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At pinaparatangan tayo mga kaibigan na yung Tito 2:13 ay hindi raw po natin nauunawaan sapagkat ang tinutukoy raw na tunay na Diyos sa Tito 2:13 ay walang iba kundi yung anak, mga kaibigan, o ang ating Panginoong Kristo. Titignan po natin mga kaibigan sa Tito 2:13. Ano ang pahayag ni Pablo mga kaibigan sa Tito 2:13? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag po ang payag po sa Tito 2:13. Ang sabi po ni Pablo, nahintayin niya o mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos ang tagapagligtas na si Jesucristo. Yung ihintay pala nating pag-asa mga kaibigan, walang iba kundi yung pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos
at tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, pagparito ba ng ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan, ano ba ang makikita po sa Kanya? Tingnan po natin sa aklat ng Mateo at ang versikulo kapitulo 16 at ang versikulo po ay 27. Sabi po rito, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. Pagparito pala ng anak ng tao mga kaibigan, siya po ay naparitong nasa kalwalatian ng kanyang ama. Kaya ang makikita po natin mga kaibigan, dakilang Diyos at pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Makikita po natin sa ating Panginoong Jesucristo yung kalwalatian ng kanyang ama, sapagkat paririto ang anak ng Diyos na nasa kalwalatian ng kanyang ama. Yun po yung ating inihintay, na hintayin niyong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung kalwalatian ng Panginoong Jesucristo, yun po ay ang kalwalatian ng Ama. Kanyang pagparito, sabi doon sa Mateo 16:27, paririto ang anak ng tao na nasa kalwalatian ng kanyang Ama. Yung kalwalatian po ni Kristo na ating pong makikita, yun po ay kalwalatian ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Sino po itong Ama na yung kanyang kalwalatian ay nasa ating Panginoong Jesucristo? Tingnan po natin sa Tito 1 at ang versikulo po ay 4. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Papansinin po natin mga kaibigan, kung ang kalwalatian ng Diyos yun din ang Panginoong Jesucristo, siya ang tinutukoy na dakilang Diyos, dapat ito po ang sabi ng Biblia, nahintayin niyong mapalad na pag-asa, pagpapakita ng kalwalatian ng dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Kasi ang nakalagay po, hindi po na ang nakalagay ay at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung siya rin dakilang Diyos, dapat dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ang nakalagay mga kaibigan, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At pinahayag niya Apostol Pablo na yung dakilang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Sabi rito, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo na tagapagligtas natin. Maliwanag po yan mga kaibigan, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya po'y sinugo ng Ama upang maging tagapagligtas ng sanlibutan mga kaibigan. At natin po ng oras na, no? Okay, kaya maliwanag po ang payag ng banal na kasulatan mga kaibigan at mga kapatid. So sila po nagkakamali lang po sila ng pag-interpret doon sa Tito 2:13 mga kaibigan. Ang nakalagay doon, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi sinabi dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo mga kaibigan. Hindi po niya na-check yung grammar, no, saka yung salita ng banal na kasulatan. Yun po ang hindi po nila nakita. So, kaya maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid, naniniwala po kami na ang isang Diyos ay walang iba kundi ang Ama, at naniniwala po kami na ang Panginoong Jesucristo, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay mga kaibigan. At binabati rin natin si Brother Chino. Brother Chino, kapangalan Brother Chino, hindi natin mabasa, no? Sa lahat po ng ating mga kapatiran. Ngayon po, ay meron pang pahabol dito si Brother Luis. Brad, ito ang mga katanungan ng iba nating kapatid. Hindi daw nila maunawaan yan
sa John 1:1, John 1:14, unang 1:5:20, unang Timoteo 3:16. So, siguro ipahabol natin mga kapatid habang meron pa tayong oras mga kaibigan. Tungkol sa Tito 2:3, dito sa unang 1:5:20, at gayon din sa dito sa unang Timoteo 3:16. Maigi po mga kaibigan ay basahin po natin yung pahayag sa unang Timoteo 3:16. Ano ang sabi ng Biblia? Ay ganito. 3:16 of the book of 1 Timothy, sabi rito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on the earth, on the word, received up in His glory. Yaong walang pagkatalo, dakila ang hiwaga ng kapanalan, yaong nahayag sa laman. Kung titignan po natin mga kaibigan doon sa American Standard, ang nakalagay doon, He was manifest in the flesh. No? Ito kasi sa English version, God was manifest in the flesh. Pag sa Tagalog, pag literal translation, ang Diyos ay nahayag sa laman, mga kaibigan. No? Ayan po ang payag diyan sa 1 Timothy 2:16. At mapapansin po natin mga kaibigan ang ganito, kasi meron po tayong naisulat dito tungkol sa 1 Timothy 2:16, mga kaibigan. Sabi rito sa aklat, ang salita pong manifest o pahayag sa Greek word ay phainero, na ang kahulugan po ay appear. Iba naman po ay ito po ay declare, no? Declare. So sabihin, paghahayag, yung appear naman, ito yung paglitaw, no? Sabihin mga kaibigan, ang Diyos ay nahayag sa laman, ibig po ba sabihin mga kaibigan, ang Diyos mismo ay naging laman? Yun po ba ang ibig sabihin ng talata mga kaibigan at mga kapatid? Tingnan po natin kung ang Diyos ba ay naging laman. Kaninong laman ang Diyos nahayag? Tingnan po natin sa aklat ng Kolosas 1 at 2 at ang bersikulo po ay 9, sabi rito. Sapagkat sa Kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So sa Kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman, mga kaibigan. Maliwanag po, yung Diyos na nahayag sa laman, yung Diyos na ito, siya po ay nahayag sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Sapagkat makikita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos na nahayag, makikita po natin ito sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po sa 2 Korinto 4 at ang bersikulo po ay 6. Ano ang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito? Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Yung glory of God, yun po ay nasa mukha ni Kristo, mga kaibigan. No, ang magmamanifest po ng pagka-Diyos ng Ama ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pagka-Diyos, tingnan niyo po sa aklat ng Hebreo 1 at ang bersikulo po ay 3. Sabi rito, palibasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Si Kristo po ay tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos po ng Diyos Ama ay mahahayag po sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po mismo yung Ama naging tao, hindi po yan. O kaya yung Ama naging, ito yung Diyos Ama, siya po ay mismo yung
naging laman mismo. Hindi po mga kaibigan. Ang Diyos po, mga kaibigan, nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kung saan po natin sa English, who being the brightness of His glory and the express image of His person. Siya po ay sinag ng kanyang kalwatian at tunay na larawan ng kanyang, sa ibang salin po persona, no? Ito po express image of His person, tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Mahahayag po, mga kaibigan, ang Diyos sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Mahahayag po. Paano po mahahayag ang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo? Mga kaibigan, mga kapatid, paano po mahahayag? Tingnan nyo po sa aklat ng 1:5 at ang bersikulo po ay 36. Ano ang pahayag ng Biblia? Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kaywan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng Ama upang ganapin, gayon din ang mga gawang aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Mahahayag pala ang pagka-Diyos sa ating Panginoong Kristo sapagkat ginagawa po ng Panginoong Kristo ang gawa ng kanyang Ama, mga kaibigan. Gumagawa ang Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat hindi po makaagawa ang Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, sa kanyang sarili. Ito rin po ay pahayag ng ating Panginoong Kristo sa 1:5 at ang bersikulo po ay 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Mahahayag, mga kaibigan, ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. Sapagkat yung ginagawa po ng Panginoong Kristo, ito po ay gawa ng Ama sa lupa, mga kaibigan at mga kapatid. Yan din po ang bayag sa Gawa 2:22. Tingnan po natin, mga kaibigan. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo, sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ng halaman ninyo. Yung ginagawa pala ng Panginoon Kristo, mga kaibigan, gawa pala yun ng Diyos Ama. Nasa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, nakakagawa ang Ama. Pinapakita po ng Ama yung kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak. Kung paano yung Ama binubuhay niya ang mga patay, gayon din ang anak ay binubuhay niya rin ang mga patay. Kung ano ang gawa ng Diyos, yun din po ang ginagawa ng anak, sapagkat yung pagka-Diyos ng Ama ay makikita po sa kanyang anak, mga kaibigan. Yan po ang pahayag ni Pablo. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Isabihin, mga kaibigan, itong laman na ito ang magpapahayag kung ano ang Diyos, kung ano ang gawa ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ang mahahayag po kay Kristo ay walang iba kundi ang mga gawa ng Ama at gawa ng tanging nag-iisang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So marami na po tayong oras, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi overtime na po tayo. Ang susunod po ay sagutin po natin ang John 1:1, John 1:14 at unang 1:5-20 na kanilang paborito, na ito raw unang 1:5-20, ito raw yung pamatay sa atin, sabi ng isang pastor na magaling, no? Kaya sasagutin po natin yan, mga kaibigan. Ang John 1:1, John 1:14 and 1 John chapter 5 verse 20. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Muli po, mga kaibigan, magkita-kita po tayo muli sa araw po ng Huwebes sa ganito rin pong oras, mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, ito po programang Apostolic Back to the Bible. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Kristo
At tayo po mga kaibigan ay pagpalain tayong lahat sa ating mga viewers. Sa ating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat.